a defining moment kung bakit nagdesisyon kayo na lumipat sa Islam? Sa Islam. May nangyari po ba na, or may ano yung epiphany ninyo, bakit nagkaganon? Opo. Salamat po, Ma'am Ami. Oo. Bali, ako po ay dating Katoliko na naging Baptist. Ngayon po ay Bible student din po ako before, na kino-convert ko naman yung aking uncle sa Laguna na nabalik Islam po, na para ibalik sa Kristiyanuhan, kumbaga. Ang nangyari po, nung binigyan niya ako ng Quran, ng banal na Quran, ay nung binasa ko po, Ma'am Ami, yung Quran, Kailan po ito? 2004 po. Oo. Ang Quran po ay 114 chapters, suras. Pero 1 to 5 pa lang po yung nababasa ko kinabukasan. Adventist kayo nung panahon na yan? Baptist po. Baptist. Okay. So nag-convert na po ako. Kinabukasan din, sabi nga po nung uncle ko, sa lahat ng mga nag-Muslim, ikaw yata yung pinakamabilis. Kasi overnight lang po ng pagbabasa ko ng Oo nga. Quran, kinabukasan po ay nag-convert na ako sa Islam. Ano yung pinaka-attractive point doon para sa inyo sa pagko-convert? Yung simple lang po, ang Islam po kasi is complete submission to the will of God. So ito pong Muslim, those people who submit themselves to God and do good for mankind and everything that is in existence, yan po ang literal na kahulugan ng Muslim. Yung pong oneness of God na palagi kong nababasa sa Biblia, yun po ang itinuturo ng Quran, yung kaisahan ng Diyos, na wala pong ibang Diyos ang dapat sambahin maliban sa tanging tunay at nag-iisang Diyos lamang. So yung pong simpleng mensahe ng Quran na yon, na kinikilala din po si Jesus at ang lahat ng propeta po sa Biblia ay kinikilala ng mga Muslim, kagaya ni Abraham, ni Moises, at ni King David, ni King Solomon. Lahat po ito ay kinikilala sa amin sa Islam. So wala po akong choice, kundi sabi ko nga, ay ito na yata ang reliyon na nararapat para sa akin, ma'am. Kaya po, kinabukasan talagang umiiyak ako sa uncle ko na talagang kailangan ko ng mag-Muslim. Yun nga lang yung aking misis ang medyo Misis nahirapan. niyo, Kristiyano pa rin? Nag-Muslim na rin po siya. Ganon. After po na mabasa din yung